Alam nyo po, as a OFW, bakit nga ba kailangan pa humingi ng mga ibang documents kung complete naman ang record? Nasa kanila ang bawat isang OFW. Tama nga naman. Tapos sabi ni Madam, nakakaloka talaga sa totoo lang. Hindi talaga marunong mag-serve sa mga OFW. Pinapahirapan pa nila lalo na mga OFW kung pupunta po sa opisina. Sad to say, but their service toward each OFW so poor and given difficult time to be able to acquire the requirements needed. Yan, okay na sana sa badang dulon dumugo ilong ko. Nosebleed ba? Nosebleed. Ayan, shoutout po sa iyo Ma'am Pearl Pelangga. Ayan, shoutout po sa iyo. Yes, totoo po to. Agree ako dito sa sinasabi niya. Since the start, sa umpisa pa lang, may record na sila eh. Kompleto na yung mga record nila eh. Di ba dapat systematic na? Katulad dito sa Saudi, pag entry mo pa lang, paglapag mo pa lang sa airport, once na picturean ka na, biometric ka na, kahit pagpasok mo na dito, kumpleto na, di ba? Kahit saan ka, mobile number mo, naka-registered na, systematic. Pero sa atin, hindi, di ba? Tapos, yun nga, sabi nga ni Ma'am, ang dami pang requirements, pinapahirapan pa bago makakuha ng requirements. Alam niyo po, sa totoo lang, ito ano lang talaga sa gobyerno natin pagdating sa OWA, prangkahan lang po. No, mga taga-gobyerno sa OWA, DOLE o DMW man lang o kung sino man yung namamahala sa OFW, lalo na sa mga program na yan, di ba? May ginawa kong content dyan. Meron daw 60,000 pesos libre sa mga estudyante. Di ba? Maganda pakinggan. Pero ang tanong ko, million po kasi yung OFW na may anak na magka-college. Tapos sabi niya limited time lang. At wala namang sinabi dun sa video na yon kung iilan lang yung pwedeng makakakuha. Diba? Parang social media, halos buwan-buwan, linggo-linggo naglalabas ng mga program. Pero ang dami nilang program at ito nga sabi ni Ma'am, ang hirap ma-acquired, ang hirap ng mga requirements. Diba? Ang dami nilang chichibority sa buhay. Pinahirapan lang para lang masabi sa itong administration na ito, okay, kung sino man nakaupo dyan sa OWA, para masabi lang ang dami nilang nagawang programa bago man sila umalis dyan sa posisyon na yan. Kumbaga may competition na marami silang ginawang program para sa mga OFW. Hindi natin alam, baka tatakbo ng pagka-senador, congressman, diba? Ang dami nilang requirements. Hindi nyo na dapat papahirapan kung gusto nyo talaga tumulong sa OFW. Hindi nyo talaga pahirapan. Sabi ko nga doon sa mga iba kong video, ang dami nyong programa na ginagawa. Wala rin naman. Diba? Ilan lang makakuha niyan. Diba? Mas maigi pa focus kayo doon sa sabi kong dalawa, yung vacation leave at saka yung NF service. Yun ang i-push nyo para maibigay ng mga OFW. Yun lang. Hindi kayo yung pangatlo, yung tatlong dagdag sahod. Hindi yung kung ano-anong mga programa. 60,000 libre Okay? Libre. Pero pag tingnan mo may requirements, ito yung grade. Okay? Ito yung ganito. Ito, may mga high standard So, ibig sabihin, hindi lahat paano kung hindi matalino, hindi mataas yung grade? Hindi rin. Kahit sabi mo anak OFW. So, hindi rin pala acquired. Hirap pala kunin din yun. Kaya minsan nababasa ko sa mga comment, ang daming nagagalit, ang daming negative. Kasi experience nila, hindi naman sila basta kahit nga ako Wala pa naman akong pakinabang sa uwa 10 years na rin naman ako Diba? Much more pa itong mga ito. Nag-gets nyo? Ang daming chichibority sa uwa. Alam nyo sa totoo, ang gulo ng gobyerno natin. Hindi sila systematize, no? Hindi, comment nga kayo mga idol, mga kapwa kong OFW. Ito parang kwentuhan lang. Parang hindi organize yung ating gobyerno pagdating sa OFW, no? Parang, ang hirap ispilingin, nakakalito. Imagine mo dapat, since nag-start ka ng OFW, first year po pa lang, first day mo pa lang, dapat yun na yung gagamitin. Kumbaga, andun na yung pangalan mo di ba? So, kahit ako, actually, nag-search ako ng mga program ng OWA ngayon, dito sa laptop ko. Ang daming program. Pinoprogram lang yung utak natin. Masabi lang may mga program, pero pag sinearch mo yung requirements, kumbaga sa video lang, kinakat lang nila, may libre 60K, may libre 20K, may magbibigay ng puhunan ng 150,000 to 1 million, may libre po kayong 20,000 pag nag-for good. Lagi sinasabing libre. Diba? Ang daming sinasabing
para sa mga OFW. Para sa inyo mga OFW. Makakatulong po to sa inyo. Hindi ako titigil hanggat, alam nyo, tanggalin niyo yung program na yan. Focus kayo dyan sa tatlo, taasan niyo yung sahod, end of service, vacation leave. Yun dapat ang ipopost nyo, maibigay yan sa mga OFW. Doon pala nakakasiguro kami, makikinabang kami lahat. Yung program nan, iilan lang naman makikinabang yan. Baka mamaya yung mga pinasa nyo, kamag-anak lang pala ninyo. Kamag-anak nyo dito sa OFW. Di ba? Nagets nyo? Real talk lang po. Bahala po kayo magalit sa akin. Pero hindi naman ako naninira sa UWA. Hindi naman ako naninira sa gobyerno natin. Pero as bilang isang OFW, yun ang nararamdaman ko. Yan po yung nararamdaman naming mga OFW. Comment po kayo. Kung may mga hinaing kayo, i-comment nyo para babasahin ko rin. Ewan ko lang, sa loob ng 10 taon ko magko-content about sa OFW pag hindi pa nila marinig to. Small content creator lang tayo pero at least ako, nilalabas ko na yung gusto kong hinaing. Di ba? Hindi ko naman sabing walang kwenta pero parang ganun na rin. Di ba? Hindi pa nga naibibigay yung ibang tao na pakinabangan doon sa isang program nila. Gagawa na naman ng bagong program. Tapos bibigyan ng 3 piraso lang, 3 OFW lang makikinabang. Gagawa ng panibagong program. Bibigyan na ilan lang. Tapos gagawa na naman ng ibang program. Diyos ko. Puro kay program. Pinoprogram nyo lang yung mga utak ng mga OFW. Make it simple lang. Simplihan nyo na lang. Focus sa isang bagay. Okay? Itong 3 ito, focus sa isang bagay. Ito, bagay naman itong 3 ito, di ba? Tasa ng sahod. Di ba? Increase nyo yung starting sahod ng kasambahay o household. Di ba? Mga OFW kasi pag katulad yan, sahod mo 1.5. Ay yung iba hindi na nagtatas kaya napepirme na sa 1.5. Minabot na ng 20 years sa abroad, 1.5 pa rin. Kung tasan man baka 1.6 lang, 1.7. Di ba? Gawin yung tasan nyo, standard nyo. Kung 1.5, gawin yung 1.8. Di ba? Kahit 4 years man yan, hindi tinasan, kahit paano, nakakabawi. O yung end of service. O imbis na, dati kasi sinabi ko sa agency, wag na kasi may mga nagko-comment, paano magsara? Yung agency magpalit, hindi magbigay. Oo nga naman, maigi pa sa DMW kukunin. Wag lang kurakutin. Di ba? Sa gobyerno dapat kukunin. Kung ayaw ng boss, hindi ko sa gobyerno. Automatic na. Di ba? Pati yung vacation leave. So, gawa lang kayo ng isang sistema na padaliin nyo yung buhay ng isang OFW. Huwag nyo na pahirapan. Kasi kami mga OFW, pagod na rin kami dito, hirap na kami. Pero yung mga benepisyo namin, wala. Pagdating lang sa eleksyon, kaya siguro ang dami yung programa kasi malapit na eleksyon. Di ba? So, yun lang mga idol. Kung OFW ka, pakishare naman tong video. At kung di ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe. And para lagi po kitang update sa mga itong upload. God bless and bye-bye.